Mga mic, pakibaba ng konti. Mga cellphone, mga mic, pakibaba ng konti. Siya mga artist, hindi na namin makita. Go! Ayos ba? Sira na. Sira. Ito po sir. Sir, ito po. Hindi lang sa JLG. Yung lapel pakibaba. Ayun. Pwede ba ako assistant? Ayaw kumabit. Sorry. Ayun. Madaus na. Okay na. Mister, baba ko ka na konti. Okay. Nasa likod na kita. Ay, tayo baba ko. Good morning, everyone. So, anong ginawa ninyo ngayon? Thank you very much for coming. As you all know, for the past weeks, medyo wala namang bagyo, pero patuloy ang pagulan. And the city of Manila, the people of Manila, we've been receiving requests and complaints of magbaha. Particular, yung Alaw, Taura, Top Avenue, itong south of Manila. Through the effort of MMDA, kita nila talaga ang tanging temporary solution with regard to this load of water, mabuksan itong isang nakaharang na malaking lagusan ng tubig papuntang Manila Bay o sa dagat. And yun yung nakita nyo tinanggal kanina for our in preparation of in the coming weeks na patuloy na pagulan sa ating bansa and particularly sa Maynila. And this will serve about 1 kilometer of drainage system from here to Top Avenue ay Estero de Abad. Malaking kaluwagan ito at nakita nga namin ni Chairman kanina na nung inangat, ayun, umagos yung tubig. So sa ngayon hopefully mabawasan na yung stagnant water somewhere in the east going to the west. At kung bubuhos sa malakas ang ulan, kung bumahaman, we are hoping na humupa agad yung tubig ulan. At nang sa ganon, we can continue to at least, the very least, prevent to damage to properties and safety of our students. As you all know, 1 kilometer away from this ay puro eskwelahan at yung mga mamamayan na naghahanap buhay at mga mamamayan sa Paco, Ermita, Malate area. At kalaunan, we are hoping also na yung DNR budget na ibinigay sa DPWH na lumang amount ay sana madagdagan na ng DNR para na madagdagan yung development na ginawa para sa STP with regard to the Mandamus requirements to the city and to the national government. So for the meantime, pwede itong ibaba, pwede itong buksan. At ginarantihan naman, tutulungan kami ng MMDA na anumang solid materials floating in our body of water in this corner, tutulungan kami na kunin ng MMDA. In fact, may trash trap na doon dito sa likod ng Manila. Wastewater coming from the east,
papuntang west ay dumaan sa STP. The challenge is the load of water hindi kinakaya noong disenyo noong STP across Roas Boulevard. So, ibig sabihin, baka nagtataka kayo dito lang, meron din problema doon sa bandang Remedios. So, kailangan talaga madagdagan. And we are hoping that the national government help through DNR at DPWH na kung po pwede, pagtuunan natin ng pansin yung mandamos requirements ng ating pamahalaan para sa punong ehekutibo ng ating bansa. Ano lang naman to, konting dagdag na pondo para mas marami pang tubo at makina na patuloy na maglilinis ng ating mga tubig o wastewater. Meron po naibigay na statement po si Chairman Artes regarding do sa Dolomite Beach. Chairman, pa-reiterate lang po, ano po yung naging problema at ano po yung solution doon sa issue po ng Dolomite, at after naman po kay Yorme, doon po sa issue pa rin po ng Dolomite, ano naman po yung posisyon ng pamalang lokal para po masolve yung problema sa pagbaha na apektado rin ng Dolomite? Actually, parte lang po kasi yung drainage system doon sa Dolomite Beach project. Kasi nga, according sa mandamus order ng Supreme Court na linisin yung tubig na dinidischarge sa Manila Bay, yung tatlo pong outfall, isa na po ito, ay hinarang po yung tubig para nga po maliit yung capacity ng STP para i-process kaagad-agad yung pong tubig. Hindi kaya yung ng STP yung volume ng tubig na dumadating, kaya po nagkakaroon ng imbudo na iipon muna sa mga karsada bago mailabas. Kaya nga po natin itong binuksan ngayon para lang mapalabas muna during rainy season yung tubig kaagad-agad para po hindi maharang at magbaha. And with this, hoping nga kami na sufficient ito para mailabas yung tubig during rainy season. At kung hindi po, may isa pa pong outfall na doble nito ang laki doon sa Remedios, na kung hindi po makakaya pa rin ilabas yung tubig kaagad-agad, baka mapilitan din po kami na buksan yon para nga po maiwasan yung pagbaha dyan po sa may Remedios top area. Again, temporary solution po ito. Ibabalik naman po namin tuwing pag-init at wala na yung ulan para makomply pa rin yung mandamus order na linisin yung tubig na ilalabas sa Manila Bay. In fact, magkausap po kami ni Yorme, pagtutulungan po namin na kasi nakita nyo, crane ang kailangan mag-alis kasi mabigat talaga yung gate. Baka pwede namin lagyan ng yung movable na chain block lang, di ba Mayor? Na maaalis siya kahit ng tao lamang na at maiibalik. Like kung nyari wala namang ulan itong week na to, pwede namin isara muna para malinis yung tubig na ma-discharge. Dahil sa kaya nakita nga namin, pagkabukas wala pang ulan, ang lakas ng tulo ng tubig. Imaginin mo kung may ulan pa, di mas lalo ng mas malakas yan for sure. And yung Remedios na outfall na ganito, doble or triple pa nitong binuksan natin yung laki. Kaya nga po, kung hindi pa ito magiging sufficient, baka ibuksan na rin po namin yung isang outfall during rainy season. Sa malalaking project po na flood control project, sino ba talaga ang lead agency? Ang MMDA o ang DPWH? Well, under po sa mandate namin, ang flood management po ay nasa MMDA. It's just that yung mga major flood control projects po ay nakalabak po. Drainage system po natin ay ang gumagawa po niyan ay DPWH. Pag nagawa po nila, ita-turn over po sa amin for operations, doon lamang po pumapasok yung jurisdiction namin. Pero habang ginagawa, nire-repair or kino-construct, DPWH po yan. Yan po yung sinasabi ni Secretary Punoan na technical assistance sa amin. Dahil sila po ang nagpapagawa niyan. Pagkagawa, ita-turn over sa amin for operations. Yun po yung jurisdiction namin insofar as flood management is concerned. So far naman po, yung na-turn over sa amin 71 pumping stations
lahat po yan ay gumagana at full capacity right now. Yorme, sir, yung posisyon po ninyo sa Dolomite at yung effect na po niya sa pagbaha dito sa Maynila. We will continue to clean it, no, in that area kasi siyempre puntahan na yan ng tao and whatever garbage that will give us, we have to do our part as a city government and working hand in hand with the national government. In this case, apat na bahagi ng pamahalaan, no? Ahensya, lokal, MMDA, DPWH, saka DNR. So tulong-tulong lang. But first things first, yung talagang pinagtutuunan namin ng pansin ngayon ay yung hinihingi ng mga taga-Maynila na bigyan ng atensyon yung pagbaha. Because marami talagang nadidisgrasya. And we don't want to see in the news that because of nagbaha, dumating. Pero hindi naman para ikipit balikat namin yung sitwasyon. Katulad namin as lokal, as you all know, talagang inuhukay namin lahat ng imbornal dito sa Maynila to create more space and absorb and carry more water or wastewater. That includes rainwater in the city. Yan ang mga, even yung mga scientifico, yan ay sinasabing immediate solution for now. But in line with our aspiration also na in the long term, itong STP is the solution of everything. Malinis na tubig na itatapon sa Manaytayo. So, with regard to that, we have to put more this type of facility all over the west side of the city of Manila. And even up to the north. Remember, we have also Sunog-Apog, Estero de Balot. Marami pa kaming ilog sa na nakadadagdag ding dumumi sa tubig dagat ng Manila Bay. So, one, we are grateful na merong ganito sa Roas Boulevard. Now, we found out after so many years of using it and the load of water is so much already, so kailangan i-innovate, dagdagan. So, doon naman, yun yung talagang pangmatagalang solusyon. And of course, nakikisuyo kami sa aming mga kapwa taong pamahalaan na naitalaga ni Pangulong Marcos na BNR and DPWH, dapat pwede ipagtuunan na natin ang pansin ito. Two things, no? One, patuloy tayong tutupad sa ipinag-uutos ng batas, yung mandatos. Two, dapat we should not stop innovating and building more facility para naman sa ganoon maiwasan natin in the future yung makadisgrasya ng mga ari-arian ng tao at yung kaligtasan ng tao bayan pagdating sa usaping pagbaha sa Maynila. And not only Manila, nararamdaman na natin sa Metro Manila yung pagbaha. Kung anong take ng taong bayan ngayon, at least po, modest assessment namin ni Chairman at sa po ng kanyang team at ng team ng City Government, malaking may epekto ito sa load. It will not solve, mind you, it will not solve. We are not claiming it's going to solve the entire problem because the solution, kailangan talaga ng malaking programa pa in addition to this. But for the meantime, ang habol namin, habang tulog kayo, nagbaha, hoping, pagbukan liwayway, umupa na. Yun ang minimum goal namin. So, effort ng MMDA, effort ng DPWH, effort ng Manila to unplug our drainage system to clear yung mga water passage like creek and ilog. So, tulong-tulong lang. Kasi talagang kawawa ang tao. Yes. Hindi na tayo lumalayo, malate. Yes. Nung panahon ng bakunan, lumubog. Yes. Nasisi ka.
Papatira ka. Yes. Tama na. Administrasyon. Di umano, pag-alaman namin, ako, exclusive ko yan eh. Tinakpan yung 4 na malalaking dito, drainage eh. Para proteksyonan yung dolomite. Well, hindi mo masisisi ang taong bayan na kunin ang atensyon ng pamahalaan, whether lokal or national. Because wala naman talagang tatakbuhan ng taong bayan, kundi ang kanyang gobyerno. Now, we don't take it parang ano tawag yan, babalat sibuyas. We wanted to offer and find ways to solve the problem. At that time, nung kalaunan, lumiwanag sa taong bayan at lumabas din ang katotohanan na there are some individuals who committed neglect or kulang sa TLC, tender loving care, yung pang malasakit. But that is water under the bridge. Now, having said that, the presence of MMDA today in Manila and your city government, at the very least that we can say, we are hearing you. Nadidinig po namin kayo. Pinakikinggan po namin kayo. Now, I hope also, ito naman, Chairman and I agrees with this. Mananawagan naman na kami. Yung mga basura ninyo, ilagay nyo po sa tamang sisidlan, basta kami, kukunin naman namin sa takdang oras. Nagno-normalize na ang koleksyon ng basura. Because this will add up to a perennial pagbara ng ating drainage. O kami naman, kapag ang mamamayan din, nagpusa naman ng disiplina at nagparticipate. So yun ang aming common na panawagan, national government and the local government. Kasi we'll do our job, we'll not stop. Sir, may target number po ba tayo or specific facilities na tina-target for flood control? And may timeline po ba tayo? Okay. I think napabalita na rin na ang City of Manila, meron na kaming what we call drainage master plan. It was recently approved by the city government, and this drainage master plan will be shared to MMDA, to DPWH. Ano ang take ng tao doon? Kalaunan lahat ng pagawain sa Ibornal o sewerage system, meron ng Biblia o gabay ang lokal at nasyonal. So, if we are going to build and create a system like this, katulad ito, hindi na yung magtuturuan o magsisisiyan. Kasi nag-uusap na yung mga tubo. Tubo ng MMDA, tubo ng DPWH, tubo ng Maynila. Yun ang aming long term. And how much it will cost? Pang national government yung budget. Ang mga 140 billion. Ganun mo kalaki. Now, the question is, Yorme, anong gagawin ninyo? Unti-unti namin. Kahapon, nag-meeting kami ng MMDA team through chairman. Tutulong din sila. Kausap ko naman yung regional office ng DPWH, tutulong din sila. So it's gonna begin. Maraming mga gawain. Ito ay isa lang of hundreds of drainage problem here in Manila alone. I don't know with other cities, but ang alam namin may problema. Ngayon, naghahanap kami ng solusyon. Whether pan-aid or immediate or long term. But we will not stop. Ginagarantiya namin ng mamamayan. Hindi titigil maghanap ng solusyon. Okay guys, doon tayo sa loob. Okay. Thank you. Diretso ng media. Doon ng media. Kaliwa po. Media, ma'am. Ay, sige. Okay. Yung matanda po. Nakailan lang tayo. Sa basta.
Kilala niya. Maghapon, binuldoser na. Ang galing ng chairman. So, mas madaling lagay lang ito. Tapos sa ilalagarin ito. Hindi, saka ano yun, tatangayin talaga ng agos. Nakuha nila kagabi, natapos lang. Alas 4 ng hapon kayo, di ba? Puro mo kayo naman. High tide pa yan. Ayan, no? Agos ng tubig. Walang ulan, kita mo yung agos. Diba? High tide pa yan. Imagine mo kung low tide yan at malakas ang ulan. Grabe yan. Napupuno yan lang. Napupuno yan. Imagine mo. Oo, makakalo yung level. Imagine mo, ganyan tapos kasi sa kayo kasi sa ulan. Ayun, nag-religious double. Makasya daw ng truck. Lakas ang agos. Wala akong ulan Panatag yan. pa yung ano. Oo. Boss, yung mga bangka nandun yung basura nilalagay natin. Trash boat po. Yan, mga trash boat po yan. Binigyan nyo kami dati yan. Meron kami Estero Ranger. Yung area po natin, ayun po. Ayun. Sa Bulacan. Kami naman, may namin sa Baseco. Saka mga Estero. Ano na, yung takla na yung tao. Hindi, doon na sila. Pag malinis na, way una sila. Tapos na trabaho. Pero yun yung ano nila, taas ba? Ako naman, ang ginawa natin. Lalo pagkata sila dyan, si Radres. May tao na kami. Pag umulan, tatanggalin mo yung takip, sinasalok na yung basura habang dumadating. Kasi ang naging findings namin, pag na-stack yung basura, hindi ma-pump out ang tubig, kaya tumataas. So ngayon, inassign na namin 2 ships, 48 areas, 49 sa offer. 2 ships, talaga inaabangan na para hindi na tumaas ang tubig. Ganun ang ginagawa namin. Mas matagal kasi ang responde kaysa yung may static person. Kaya may naka-assign na kami ng tao. Pag ano, kuha na ng kuha. Kasi dala ng tubig. Sorry ka, Yung basura eh. Oo, so yung ano pa yan ha? Walang ulan, Yorme. Imagine mo yung hindi Malaking makalabas impact na sir yan sa ulan. Diba? Versus 1 meter tayo. Oo. Kaya bumaba na yung mga drainage. Bababa na Bababa yung ulan. drainage. Kaya pagdating ng ulan, may space pa doon sa mga drainage system sa labas. Mas madaling madi-discharge. Diba? Tama ka, nung nagbabakuna si Yorme, doon hanggang Bewang. Oo, diba? Ito naman, sinasabi. Ano kami nun? Sinursi kami. Hindi ko lang masabi. Inarangan niyo yung ano namin, yung drainage yung sa ano, news. Pero siyempre, pandemic, gawa na point ayusin na lang. Yan, bumababa na yung basura. Nadi-discharge sila, wala pang ulan. Pag na Malaking bagay po yan. O, sino walang ulam? Ano po? May tilapia, o. Mataas po kasi yung mga drainage. Ibig sabihin, tumakbo na yung tubig. Bibi. Bibi. Kunin mo lang yung chairman. Tumutulong tayo sa pagka hindi na nakakaya, matawag kami sa bitsa. Kasi Yun yung literal na sinasabi ko. Kasi umakas sa ilalim. Dati ko sa inyo na yan. Nagtuwag-tuwa sila. Di mo nakakita.
Dapat ano, according to Vicious cycle yan. Vicious cycle talaga. Sa Michigan, sa San Francisco, hindi, San Francisco, sa Ontario. Naglinis kami, ilang truckloads. 3 days after, ilang truckloads na naman. 2 days after, gano'n na naman ang basura. Parang, ano yan, everyday ba kami kailangan maglinis doon para mawala yung baha? Hindi kami mapump out yung tubig palabas. Kaya nagbabaha. Tapos isisihin ang pamahalaan na bakit nagbabaha, bakit nagbabaha. Hindi pumping station naman tayo doon. Working. Eh no, kasi natutulak na doon. Kanina hindi pa kami sinabi. Yan, evacuation. nasa plastic. Tapos may follow-up questions po nga Mga prices sa mga ito pong particular na floodgates na naharangan po noong proyekto nga ng like sa block. In fact, yung remedios na outfall, doble or triple nito ang laki. So, ganun po yung nahaharang na po. Kita nyo naman, wala pang ulan kung gaano kalakas yung agos. Na ngayon, na-free up na natin yung mga canals po around this area para pagdating ng ulan, may pupuntahan pa sila. So yung carrying capacity, lumalakas din. At madali ring na-discharge. So yun nga po yung sinasabi namin, na kung sakaling kulang pa, baka mapilitan po kami na buksan pa yung isang outfall, yung remedios outfall, na again, mga doble or triple pa nito yung laki. So makikita nyo naman ngayon, wala pang ulan, ang lakas na nung agos. So imagine niyo kung may ulan po at puno yung mga drainage system po. Chairman, kailan po yung target niya kung bukas sa remedios? Wala pa. I-observe muna namin nila Mayor kung mabilis naman humupa po yung tubig dyan po sa may remedios area at sa Taft Avenue. Baka hindi na po. So long as hindi naman tumaas ng gutter deep, more than gutter deep at passable, siguro hindi na po muna namin bubuksan. Sir, is there a possibility na mag-construct ng additional floodgates? Yung floodgates naman, it's there. Ang sinasabi po ni Yorme, ito po kasing STP natin, kulang yung capacity para ma-discharge ng mabilis yung tubig, ulan. So, ang isa sa mga pwede namin tingnan ay magdagdag ng STP para makomply pa rin yung mandamos order na Supreme Court nang hindi po bumabaha sa Manila. Hindi, masusuga ko lang yung kanina. Kulang pa ang tanong ko eh. Kasi naglabas ng petisyon yung 17 barangay chairman dito sa Malate, sir. Na ibalik yung dating drainage. So tatamaan nga yung Dolomite. Bubuksan ba? Aksyonin nyo ba kaya? Well, sa ngayon po, tingin naman namin hindi kailangan. Pero i-observe pa rin po namin. Again, may mga solutions naman po without destroying or removing yung among others, pumping stations or additional po na STP. So yung additional STP, is it something na pag-aaralan nyo pa? Feasibility study or if there's a consensus na kailangan? Lang siguro budget. Budget lang. Mga nasa ilan ang kailangan? Hindi ko alam kung ano kasi DNR po pondo po ng mga STPs po. Sir, regular na yung paglilinis ng mga... Yes, regular po. Commitment po namin yan. Kami ng the same manner na... Yun, Maynila. Contingent ng Maynila. Contingent ng MMDA. So that is our assurance. Everyone magtutulungan. Enough po ba yan kasi ngayon? Nakita natin, tumadali. Grabe, no? Basura kagad eh. Well, kaya nga po, nananawagan kami ni Yorme. Kita nyo naman yung basurang dala ng tubig. Maliliit na po yung drainage system natin. Kung mababarahan pa ng basura, mahihirapan po talaga ilabas at maiipon sa ating mga karsada. At sabi nga ni Mayor, vicious cycle kasi nangyayari. Maglilinis kami, malalagyan uli ng basura, lilinisin uli namin. Hanggat hindi po na wawala at source, which is yung ating mga kababayan na irresponsible ng tabako, mahihirapan po kami mag-catch up. Gaano po kalaki ang Manila City, buong Metro Manila, hindi po namin kayang araw-araw linisin. Tulad nga na sinayit ng example ng isang araw, yung sa San Francisco, sa may silo. Nilinis namin ngayon,
ilang truckloads of basura ang nakuha namin. 3 days after, nilinis uli namin, ganoon din. Then naglinis uli ang LGU 2 days after, ganoon pa rin po yung basura. So, I mean, hindi po namin kayang araw-araw linisin yun. Di ba po? Mahirap po for us. Kumbaga, magka-catch up po sa amin yan, maiipon at maiipon ng basura. Kasi hindi nga po namin 24 hours pwedeng bantayan. Pero ngayon po, ginagawa natin yan tulad sa EDSA. Pag po umulan, meron na po tayong naka-assign doon sa mga underpass at mga low-lying areas. Dahil alam po namin, pag tumaas ang tubig, basura yung dahilan. Kaya inaabangan na po ng tao namin yung basura. Pagdating, kinukuha na yung inahango nila ng inahango. Which is, parang dapat po bang umabot pa tayo sa ganoon? Hindi po dapat. Kasi una-una may risk po yan sa tao namin. Imagine niyo, nasa highway ka, naghahango ka ng basura. Kaya po, nililimit namin sa gabi hanggang mga 9-10 o'clock lang. Kasi nga po, delikado. Pag mabilis na yung sasakyan, pwede po ma-aksidente yung aming mga tauhan na naglilinis po doon. So, again, nananawagan po kami sa ating mga kababayan na sana po, ang mga lokal na pamahalaan naman po natin, very diligent po sa paghakot ng basura. Kailangan lamang na ilabas nyo sa tamang lugar at tamang lalagyan. Sir, may stats po tayo, gaano karaming basura everyday po? Well, sa ngayon, nasa 13,000 cubic meters na per day. Minsan maabot pa ng 15. Manila po ito. 13 tons or 45,000 cubic meters na daw po. Everyday. 1,800 truckloads a day ang nakakakot natin ng basura sa Metro Manila. Imagine niyo, mag 10% lang yung hindi nahakot dahil itinapon sa mga waterways. Gaano kalaking epekto noon sa pagbaba? Sir, Metro Manila or Manila City? Metro Manila. Yorme, may na-anticipate tayong bagyo. Paano sa ibang areas ng Manila? Are we expecting lesser flooding since meron na tayong normalized? We are expecting flooding because hindi pa natin ma-quantify yung epekto ng ginawa ngayon agad-agad. Malalaman natin yan pag nandyan na, ano naging epekto. That's why sabi nga ni Chairman, meron pa kami dalawang posibleng magamit to safeguard properties and life in the community. But ang inyong pamahalang lungsod naman at national government, we continue to do what we have to do. Particular na sa mga creek areas. Kasi malaking bagay sa amin ng creek, lalo na pag bagyo at tagulan. So tuloy-tuloy lang, mag-iingat lang tayo lagi. Kaya nga pag hindi tayo nagtatapo ng mga solid materials sa body of waters natin, mas magaang para sa lahat. Trabaho at yung problema maaaring idulot. Mayor, hindi nyo ba i-recommendang amiendahan yung ordinansa na magpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga nagtatapon ng basura? Actually, we were thinking of it. Magmahal ang bayad sa basura. That's imbes nga sending them to the court, yung bang tawag dito, mababara na, yung susunod naman yung mga MTC naman ang babarahan ng mga violators. We were thinking about it. But first things first, yung aktual na problema sa kalsada, yung aktual na problemang nararamdaman ng tao, pagbaha at delikado sa buhay at mga ari-ariya nila. Doon muna kami nakatuloy. Kasi talagang, kita mo nga, alas 10 na, maalimuom, makulimlim, maya-maya niyan. May maglalaban na naman sa langit. Lari na naman tayo. Yun yung immediate. Kasi kailangan, in our own little way, maiparamdam lagi sa taong bayan na may gobyerno. While we work on, sino ba yung nagtanong yung about the long-term plan, yung about the SDP. That is the bigyan ulit ng atensyon. So tama yung solusyon, long-term na nakapakinabangan ng tao, pero kulang na. So we have to accept that fact so that we can address it. Now, habang hinihintay natin ang pamahalaang nasyonal to arrange matters with regard to resources, ang MMDA nyo, MMDA natin, ang syudad nyo, ang syudad natin ng Maynila, o magtutulong-tulong
to cushion yung masamang at mapanganib na epekto ng pagbaha. That is the reason of today's event. Okay, thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you guys. Ay, boss. Wala na muna namin.